Yan, magandang gabi po sa ating lahat at happy Bisper. Yan, para po sa ating pagsisimula ng ating pag-awitan sa ating worship ngayong gabi, tayo po muna ay yumuko para sa ating maiksing panalangin. Let us pray. Ang mabanal na kilakapsalat, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, patuloy po namin ibinabalik ang aming puri pasalamat sa dakilang pangalan. Salamat po, Panginoon, sa mga blessings na patuloy namin natanggap sa tuloy na pag-ingat sa bawat isa. Sa aming pag-awitan, Panginoon, nanyayahan po namin ang iyong Holy Spirit, Panginoon, ang siyang aming makasama ng sa ganun sa pamagitan ng awit ay patuloy na maluhati ang iyong dakilang pangalan. Ang lahat ng ito ay aming pinasako, papasalamat ang matanggap sa pangalan ng Jesus. Amen. For our first song, let's sing All the Way. By faith in Him to dwell. Behold me, Jesus knoweth all things well. For I know Jesus knoweth all things Using from the rock before me, there's a spring of joy I see. Using from the rock before me, now a spring of joy I see. On the way my Savior leads me, for the fullness of His love, perfect peace that is promised. Fly to realms of day, is my soul to endless ages. Jesus leads me all the way. Is my soul to endless ages. Jesus leads me all things away. Para po sa ating opening song, tayo pong lahat ay tumayo at ating awitin, Draw Me Nearer. I know, Lord, I have heard Thy voice, and He told Thy love to me. But I long to rise
lumuhod para po sa ating prayer. Amang banal na makapangyarihan ka po sa lahat, Panginoon, sa gabing ito ay patuloy po naming binabalik ang aming papurit pasasalamat sa iyong banal na pangalan. Naway, Ama, sa aming pagsamba sa gabing ito ay naway naayon lamang po sa iyong banal na kalooban at naway patuloy kaming pakalinisin upang maging karapat-dapat po ang bawat isa sa amin sa pagpupuri po sa inyo. Gayun din po, Ama, sa gabing ito ang magdadala po ng iyong banal na salita ay patuloy naway siyang bigyan ng malawak na pangunawa at katalinuhan po ma-deliver niya po ng maayos at amin itong maintindihan. Gayun din po, Panginoon, kaming nakikinig ay patuloy niyo rin pong bigyan ng malawak na pangunawa upang ang aming pong mga maririnig na mensahe ay amin itong magamit sa pang-araw-araw naming gawain na magpapalakas po sa aming pananampalataya. At gayon din po, Ama, naway patuloy nawang patawarin ng bawat isa sa amin at patuloy nawa kayo ang manguna sa bawat isa at gayon din po, Panginoon, naway matapos po ang programang ito na may kagalakan po sa aming mga puso, gayon din po ay kami po ay na-bless at natuto sa inyong sa inyong mga salita. Maraming salamat po sa pagdinig ng aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hello. Yan, isang mapagpalang gabi po sa atin lahat mga kapatid at happy Vesper and happy Sabbath po. Ang bahagi ko po sa gabing ito ay tagapagpakilala ng mga may bahagi po sa programa natin ngayong gabi. Ngunit bago po yun ay atin muna pong kamayan ang ating mga katabi at batiin po natin ng isang happy Sabbath. Yan, maraming salamat po. Tayo po ay pinangunahan sa pag-awitan ni Sister Liza Masong at ang ating opening song ay Draw Me Nearer. Sinundan naman po ito ng opening prayer ni Sister Mayra Ranes at presider po ng inyong lingkod, Sister Queenie Ranes. Ngayong gabi po ay meron po tayong dalawang mensahe na mapapakinggan. Una po ang mensahe ng awit ng Juterd family. At ang mensahe po ng ang magdadala po ng mensahe ng ating Panginoon, ito po ay dadalhin ni Brother William Toriliza. So ang ating programa po sa gabing ito ay magpapatuloy po ayon po sa aking nabanggit. Isunod na po natin ang special song. Pasok agad yun. Woke up this morning with tears
tears in my eyes. How can I live with this feeling inside? And on my knees, you help me to see that your love reaches even me. Lord, why do you love me still? When I go against your will, I struggle with every day. But Lord, please show me the way. Help me to be more like you. And everything that I do, help me to love you more each day. Come into my heart to stay. I look at this world, what a message to see. What I hope do I have everywhere there it seems. And on my knees you help me to see that your love reaches even me. Lord, why do you love me still? When I go against your will, I struggle with every day. But Lord, please show me the way. Help me to be more like you. Everything that I do, help me to love you more each day. Come into my heart to stay. Lord, why do you love me still? When I go against your will, I struggle with every day. But Lord, please show me the way. Help me to be more like you. Everything that I do, help me to love you more each day. Come into my heart to stay. Help me to love you more each day. Come into my heart to stay. Isang magandang gabi at Happy Sabbath mga kapatid. Happy Sabbath. So tayo po ay muli nagagalak sa pagkakataon ito. Una, papasalamat po tayo sa mensahe ng awit na ating pong narinig, no? Na siyang nagbibigay po sa atin ng paalala at kalakasan, no? Pagdating po sa ating pong spiritual na pamumuhay. Tayo po ay nagpapasalamat rin kay Sister Blessy sa isa pong invitation para maging kasangkapan sa pagpapahayag na mensahe ng ating Panginoon. At tayo po ay nagagalak
na muli na makasama pong ating mga kapatid na tayo po ay magsama-sama na magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Bago po tayo dumako po sa ating pong pag-aaral ng salita ng Panginoon, tayo po muna ay yumuko para sa ating panalangin. Ama namin dakilan Diyos sa kaitaas ng langit, Ama, sa mga sandali po ito, Ama, aming hiling ang iyong banal na pakikisama, ang siyang aming pong maranasan, yung banal na Espiritu, ang siyang ipadala sa kalagitnaan namin upang sa ganun, ito'y magkaroon ng kapangyarihan sa bawat isa sa amin na siyang kikilos na magpapatibay ng aming pong pananampalataya at maghahanda sa nalapit na pagdating namin pang Jesus. Patawarin niyo po kami, Ama, sa aming mga pagkukulang magkasala upang maging karapat dapat po kami sa inyong banarapan sa gabi ito lamang sa amot dalangin namin sa madami sa Pangalan ni Jesus. Amen. Again, happy Sabbath mga kapatid! Yan. Tayo po ay muli na mag-aaral ng salita ng ating pong Panginoon. Isang senaryo, muntik ng malunod. Okay lang, no? Okay lang mga kapatid, sapagkat ligtas ka. Pangalawa, muntik ng makarating sa Manila. Pero naiwan, no? Naiwan ng eroplano. Isang bagay mga kapatid, isang bahagi yung almost first honor. Si Juan ay tinuro ng kanyang teacher. Ngayon, umuwi po siya sa kanila sa kanilang tahanan. Nay, muntik na ako na maging first honor. Uy, ang galing mo naman anak. Bakit? Kasi nay, tinuro yung katabi ko, di ba nay, muntik na ako? Almost first honor. Pangalawa, almost on time sa flag ceremony. Yan, no? Yung laging nalilate sa flag ceremony. Minsan, nakakalungkot pa ay nasasarduhan ng gate. No, yung pinakamasaklap. Pangatlo, almost champion. Ito ay madalas nararanasan ng mga kadalasan yung naglalaro sa mga basketball, no? Sa ilang mga segundo, no? Lamang ang tumakbo, nakalamang pa ng 1 puntos. Almost champion. Yun yung malaking panghihinayang, no? Ng mga player. At ito po yung pang-apat, no? Na siyang pinaka mahalaga sa lahat, no? Almost saved. Muntik na, no? Maligtas. Si John Turner po ay minsan ay nagkaroon po ng panawagan sa kanila pong lugar. Na sa kanila pong lugar ay magkakaroon ng malawakang pagbaha. At itong announcer ay hindi nagkulang. At yung mga barangay officials pumunta sa kanilang tahanan. Diyan, lumikas na kayo habang maaga pa upang sa ganun ay hindi kayo maabutan ng baha. Ito si John ay nagsalita, no? At kanyang tugon, okay lang, mananatili ako dito sapagkat ako'y nagtitiwala na ililigtas ako ng Diyos na aking panaglilingkuran. Hanggang dumating ang panahon na hanggang bewang na ang baha. Ngayon, dumating ulit ang mga rescuer. No? Iba naman, no? Iba naman mga tanod. Ngayon sabi, Diyan, lumikas na kayo. Habang ang baha ay maliit pa. No? Ngayon sabi niya, again, iisa pa rin ang kanyang sinabi. Sabi niya, ako'y naniniwala na ililigtas ako ng aking Diyos na pinaglilingkuran. Hanggang sa dumating ang panahon, hanggang sa pagbilis ng pag-akyat ng tubig, ay nakarating na hanggang bubong. Ngayon dumating ang mga rescuer at nakasakay na sa helicopter. Sabi niya, Diyan, lumikas na kayo. Lumikas na kayo. Habang pwede pa. Ngayon, ganun pa rin ang tugon ni John. Kami nagtitiwala na ililigtas kami ng aming Panginoon na pinaglilingkuran hanggang sa sila po lahat ay namatay. Almost saved. Muntik na. Maligtas. Kaya ang ating pong topic
na dadalhin po natin sa gabing ito ay pinamagatang almost saved. Ito pong mga Bible characters mula sa banal na kasulatan ay ating pong makikita yung kanyang kalagayan, almost saved people in the Bible. Una, si King Saul. Alam na alam po natin at kilalang kilala po natin ito, no? Si Haring Saul. May mga opportunity, maraming opportunity na binigay sa kanya ng Diyos para siya po ay maligtas. Pero ano po nangyari? Siya po ay nasilaw sa mga bagay sa mundo. Pangalawa, si Uza. Alam rin po natin, naging karanasan ni Uza, ilang beses siyang pinaalalahanan, ilang beses siyang binigyan ng paalala ng Panginoon. Pero ano pong ginawa niya? Sabi sa kanya, huwag mong hahawakan ang kaban ng tipan. Pero dahil yung kanya nakikita na ito ay nahuhulog na, ay kanyang hinawakan at siya ay namatay. Pangatlo, si Judas Iscariote, na ito ay kasama na ng ating Panginoon. Biro mo yun? At nandoon yung assurance ng kaligtasan. Pero ano po nangyari? At the end, siya po ay nasilaw sa pera. Ipinagpalit ang pera sa kaligtasan. Dumako po tayo sa situation ng iglesia. Sa ating iglesia. We are now in the Laodicean state. Ano pong sabi ng Panginoon sa Revelation 3:16? Apokalipsis 3:16. Ganito po ang sabi, kaya dahil ikaw ay manahininga at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita mula sa aking bibig. Yan. Kapag ganyan po yung kalagayan ng ating pong pananampalataya, no? Ang sabi ng Panginoon, isusuka. Ibig sabihin ay, tayo po ay hindi mawawala sa atin yung kaligtasan. Kaya marami at madalas tayo po ay umaasa na sa tayo pong lahat ay maliligtas. Pero, anong malungkot? Ang sabi pa nga na iba, no? Ay kailangan ay ikaw ay maging masigasig lamang, no? Pero anong panawagan sa atin? Lagi po tayong maniguro. Dahil ang sabi po ng iba, ako naman ay masipag manalangin. Pwede na siguro yun sa Panginoon. Yun po kaya katanggap-tanggap ng Diyos. Ano po ang sabi ng Panginoon sa Mateus 7, talatang 21? Matthew 7 verse 21. Hindi yung bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng langit. Kundi yun lamang, ano yun? Gumaganap ng kalooban ng aking Ama na sa langit. So, ibig sabihin pala mga kapatid, hindi basta masipag po tayo manalangin, ay maliligtas na, kundi yung dapat ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ang tanong, ano po ang kalooban ng Diyos? Yung Ama na nasa langit. Sa mga awit 40 verse 8, anong sabi? Aking kinaluluguran, sundin na yung kalooban, O Diyos ko. Oo, ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking mga puso. Ang kalooban po pala ng Ama na sa langit ay yung kautusan ng Diyos. Ang tanong po sa ating mga kapatid, nasusunod po ba natin ng matapat ang buong kautusan ng Diyos? Ano pong sabi at paalala ng Panginoon sa Santiago 2 verse 10? Kung sino mang gumaganap ng buo o lahat, ngunit natitisod sa isa, ay nagkakasala sa lahat. So, ibig sabihin, hindi pala pwede na kahit may isa, dapat ay hinahanap sa atin ng Panginoon yung perfect obedience. Ngayon, balikan po natin at isa-isayin po natin ang kautusan ng Diyos. Una sa Exodus 20 verse 3. Ano sabi doon? Huwag kang magkakaroon na ibang Diyos sa harap ko. Hindi po kaya tayo minsan ay nagkakaroon ng ibang Diyos? Ano po mga halimbawa? Yung una, yung ating pong sarili. Hindi ba minsan tayo po ay nahulog sa bagay na ito?
Minsan tayo po ay nakadepende minsan sa ating comfort zone. Minsan tayo po ay nagdidepende sa ating kagustuhan, hindi yung kalooban ng Panginoon. May mga time ba na ating ginajustify na ito'y tama, ito'y mauunawaan naman ng Diyos. Pagdating po sa ating pong paggamit ng ating pong mga cellphone, atin po bang nagagamit ito ng tama? O ito po yung umuubos ng oras natin para tayo po'y mawala ng panahon sa Diyos? O maging sa ating pong cellphone, baka yung ating ginagamit sa paglalaro. At kuminsan ay inaabot na ng madaling araw. Ito ba ay kalugod-lugod sa Diyos? How about sa ating pong paggamit ng ating pong Facebook, social media? Hindi ba atin po itong ginagamit sa ating pong mga personal interest? Minsan, no? Kahit na ito ay bawal, pero ginagawa pa rin. Kahit na bawal magsayaw, pagdating po doon sa TikTok, para lamang tayo'y makita at maging sikat, sumasayaw. Adventista ako, kapatid. Pero makikita mo sa TikTok, nangunguna. Pangalawang bahagi. Isa sa mga utos ng Panginoon. Sa pangatlong utos, wag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Naingatan po ba natin ang pangalan ng Panginoon? Hindi po ba natin binabanggit sa mga walang kabuluhan, sa mga expression? No? Minsan ay nagagamit ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Minsan ginagamit, oh my God. Nadulas lang, oh my goodness. Nagamit ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan, sa mga katuwaan, sa mga kwentuhan. Pang-apat, sa Exodus 20 verse 8, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. Naingatan po ba natin, mga kapatid, ng buo ang banal na araw ng Sabat? Baka sige po, bilhin na atin ng pagkain kahit na Sabado na. Baka sige po ang panood po natin ng TV sa araw ng Biyernes kahit gabi na. Baka tayo po inaabutan pa, mga kapatid, sa mall at sa ating pong trabaho kahit na sunset na. Tayo po ang nakakaalam niyan, mga kapatid, no? Panglimang utos, Exodus 20 verse 5, 20 verse 12, ang sabi doon, igalang mo ang iyong mga magulang upang iyong mga araw ay mahabas sa lupaing ibinibigay ko sa iyo. Kamusta po tayo, mga kabataan? Iginagalang po ba natin ang ating pong mga magulang? O tayo po ay sumasagot at meron pong paglaban sa ating mga magulang? At madalas ay hindi sumusunod sa utos nila. Pang-anim na yung utos, Exodus 20 verse 8, huwag kang papatay. Kamusta po tayo, mga kapatid? Hindi po ba tayo pumapatay sa ating kapatid sa pamamagitan ng ating pong paninira at pagchichismis sa kanila? Na tayo po'y nagsasabi ng kwento sa iba na hindi naman totoo? Kamusta po kaya, mga kapatid, yung ating pong kinakain? Tayo po ba ay nagiging aware sa ating mga kinakain? Hindi po ba ito yung nakakasira ng ating kalusugan? Baka tayo kumakain pa ng junk foods. Tayo kumakain pa ng mga naglalagay pa ng mga pampalasa, katulad ng magic sarap. Ajinomoto sa ating pong mga pagkain para sumarap.
O baka tayo po'y umiinom pa ng mga pinagbabawal na inumin, kagaya ng alak. Ay kasi pare, hindi ko matanggihan eh. Kaibigan ko na yun eh. O baka tayo po'y umiinom pa ng mga Coke, Pepsi, Mountain Dew, Sting, Cobra, at iba't ibang uri ng mga tea. Sabi ng isang kapatid na elder, sabi niya, ay saan kapatid? Sa 10 utos ng Diyos ang aking nalalabag sa tuwing ginagawa ko yan. Tandaan po natin mga kapatid, 3 sa 10 utos ng Diyos ang ating pong nalalabag kapag ating pong patuloy na ginagawa yung mga kapatid. Una sa lahat, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Sino pong nagiging Diyos sa atin? Sino po ang nasusunod sa ating pong buhay? Ang ating pong sarili. So, ang nagiging Diyos po natin, yung ating sarili, sapagkat siya ang nasusunod. Pangalawa, huwag kang papatay. Ang sabi ng Panginoon sa mga bagay na ating pong inilalagay, sa ating pong katawan na siya nakagigiba, nakakasira sa templo ng Diyos, ay siyang isang uri ng pagpatay. At pangatlo, huwag kang sinungaling. Yan po ay pinirmahan po natin sa baptismal questionnaire. Na, Panginoon, hindi na po ako inom ng Coke. Panginoon, hindi na po ako inom ng Mountain Dew. Panginoon, hindi na po ako inom ng mga inumin na yan. Pero, ginagawa pa rin. Pang-7. Dumako na po tayo sa pang-7 utos, Exodus 20 verse 14. Hindi ba tayo po'y nagnanasa sa asawa ng iba? O mayroon pong asawa, nagnanasa pa doon sa dalaga. Ang ganda ni kailan ko kaya ito pupuntahan? Kailan ko kaya ito mapopormahan? Pero may asawa na. O kaya naman, may asawa na, naghahanap pa ng iba. Sabi nga doon ay sumakabilang bahay. Pang-8 utos. Exodus 20 verse 15. Hindi po ba tayo nagnanakaw? Sabi doon, huwag kang magnanakaw. Hindi po ba tayo nagnanakaw ng ating mga ikapo at handog? Hindi po ba natin kinukuha o tinatago ang mga bagay na hindi po natin pag-aari? Minsan ay nangutang, pero nakalimutan ng bayaran. Ay, okay na yun kapatid. Magkapatid naman tayo. O kaya may kinuha, ay, piso lang naman yan. Nahulong piso lang naman. Sumubra ng sukli sa jeep. Ng dos, ay dos lang yan. Kaya yaman ba nila yan? Sumubra ng piso sa sukli sa tindahan. Ay sabihin, ay piso lang. Tandaan niyo po mga kapatid, between 1 peso and 1 million peso, which is sin? Sabi na iba, ay, siyempre mas malaki. Pero kung sa paghahatol ng ating pong Panginoon, walang malaki o maliit na kasalanan. Pareho lang kasalanan yan sa harap ng Diyos. Pang-9 na utos, Exodus 20 verse 16. Huwag kang sasaksi laban sa iyong kapwa. Kamusta po yung ating pong pagsasalita mga kapatid? Hindi po ba natin sisiraan ng kasinungalingan ang kapatid po natin para tayo po yung mapalapit sa Kanya at mapalabas na tayo po ay mabuti? Sabi ng iba ay, minsan sa mga biruan, no? May mga prank. Kasama po yan mga kapatid. Sabi nga doon ay, mga aling marites, marisol. At pang-10, no? Exodus 20 verse 17, huwag mong imbutin ang pag-aari ng iyong kapwa. Ano man pag-aari ng iyong kapwa? Ang kanyang alaga, yung kanyang asawa, kanyang bahay, at ano man pag-aari ng iyong kapwa.
Kamusta po tayo mga kapatid? Hindi po ba tayo nag-i-interest ng property o maging pera ng iba? Kung tayo po ay sumali man dati sa scam, wag na po natin ulitin mga kapatid sa susunod. Sapagkat ito po ay kasalanan at malaking kasalanan sa Diyos papasok sa pag-iimbot sa pag-aari ng kapwa. Tandaan po natin mga kapatid, anong sabi ng Panginoon sa Romans 11 o 13 verse 11? Romans 13 verse 11. Ito po ang sabi, bukod dito'y alam ninyo ang panahon na ngayon na oras na upang magising kayo sa pagkakatulog, sapagkat ngayon ay higit na malapit sa atin ang kaligtasan kaysa noong tayo'y sumasampalataya nung una. Gumising. No? Ito po'y panawagan ng Diyos sa atin. Gumising na tayo sapagkat ang kaligtasan ay malapit na ngayon nung kaysa nung una. Kaya wag na sana po sa ating mangyari ito mga kapatid. Yung sa Mateo 7, talatang 23. Mateo 7, talatang 23. Ito po yung tugon ng Panginoon. Mateo 7, talatang 23. Ito ang sabi, at kung magkagayon ay pahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Nakakalungkot, mga kapatid, na darating sa punto na asang-asa po tayo na maliligtas. Kaya lang ang malungkot, almost save lamang. Masaklap ito at ito yung pinakamatinding disappointment na maaring maranasan na lahat po ng tao. Kaya yung hindi po nakasama doon sa kaharian ng langit dahil ang dulo po nito ay parusa sa impyerno. Kaya napakasakit. Sabi nga doon ay magngingit-ngit ang inyong ngipin sa sobrang init. At bago dumating yun mga kapatid, ay doon mo na papasok na mararanasan at tatamaan po tayong 7 last plagues. At talaga yun pinakamasakit sapagkat kahit na gusto mo na mamatay, hindi ka mamamatay-matay. Yun ay kasama doon sa parusa kung tayo po ay hindi susunod sa Panginoon. Kaya ano pong dapat natin gawin mga kapatid upang ating pong maiwasan ang pagiging almost saved. Kundi tayo po ay tiyak na maligtas. Ano po ang sabi ng Panginoon sa Pilipos 2:12? Pilipos 2:12. Pilipos 2 verse 12, kaya nga, mga minamahal ko, kung paano lagi ninyo akong sinusunod, hindi lamang sa harapan ko, kundi higit ngayon na ako'y hindi ninyo kasama, na inyong isagawa ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Yan mga kapatid, isagawa o ating pong trabahuin ang ating pong kaligtasan. Na may ano raw po mga kapatid? Ano pong binabanggit? Na may takot at panginginig. Ano po ibig sabihin niyo mga kapatid? Yung takot sa Diyos. Ano po yung dapat nating ikitakot mga kapatid? Meron pong dalawang bagay dito na nakapaloob. Ano sa Hebreos 5, talatang 9? Hebreos 5, talatang 9. Ang sabi, at nang maging sakdal, siya ay naging pinagmulan ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga sumusunod sa Kanya. So ang isa pong kahulugan ng pagkatakot sa Diyos ay yung pagsunod sa Diyos. Kaya ang hinihingi po sa atin ng Panginoon ay perfect obedience. Hindi lang basta kalakalahating pagsunod, kundi perfect obedience. Sapagkat alam po natin ang kaharian ng langit ay perfect. At ang makakapasok lamang po doon sa kaharian ng langit ay masusumpungan na perfect sa harap ng Diyos.
So kung hindi po natin maabot yun sa tulong ng Panginoon, ay tayo po ay wala pong pag-asa, no, ng kaligtasan. Pangalawang bagay, sa 2 Corinthians 12:21, 2 Corinthians 12 verse 21, ganito ang sabi, ako'y natatakot na kapag ako'y dumating na muli, ako'y gawing mapagpakumbaba ng Diyos sa harapan ninyo at ako'y kailangang magdalamhati dahil sa marami nang nagkasala nung una at hindi nagsisi ng karumian, pakikiapid at sa kalayawang ginawa nila. Meron po ba tayo mga kapatid na mga kasalanan na ating pong hindi pa naingi ng tawad sa Diyos? Tandaan po natin mga kapatid, binigyan po tayo ng basis o gabay ng Panginoon kung paano po tayo magsisisi. Una, ay kinakailangan po natin na aminin yung ating pong kasalanan. Ating pong aminin na nagkasala tayo laban sa ating kapwa, nagkasala tayo laban sa Diyos. Yun po yung mag-uudyok para tayo ay humingi ng tawad. No? Pangalawa, siyempre, kailangan po ng pagsisisi sa kasalanan. Hindi lang basta inaamin natin, ako'y nagkasala, pero walang pagsisisi. At siyempre, pangatlong bagay ay ating pong kailangan na ihingi ng tawad yung ating pong kasalanan. Ngayon, kailangan lang po natin maging sigurado. Be sure na tayo po'y makakahingi ng tawad muna sa unang bagay, no? Sa ating pong tao, no? Sa tao na ating pong pinagkasalanan, no? Bago po tayo hingi ng tawad sa Diyos, sapagkat sa kaparaanan nun, tayo po'y magkakaroon ng kapatawaran sa ating pong mga kasalanan. Hindi po pala pwede na direkta tayo hihingi sa Diyos. Panginoon, patawarin mo ko. Pero hindi tayo humingi ng tawad sa ating kasalanan na taong pinagkasalahan. Sabi po yan sa Story of Redemption, kapag kayo hingi ng mag-offer ng offering, mahingi ng tawad sa tao, no, kailangan ikaw ay iwanan mo muna yung offering sa kakalumapit sa taong pinagkasalanan, no? Sa kakalumapit sa Diyos. At sa ganung paraan, tayo po ay mapapatawad sa ating pong kasalanan. Pangalawang bahagi, kung meron man po tayo mga kapatid na kinuha sa ating pong kapwa, dapat ay ating pong ibalik muna ito bago po tayo humingi ng tawad. At higit sa Diyos. Ibig sabihin ay meron pong tinatawag na restitution, pagbabalik ng nakuha sa ating kapwa. Tulad po ng ginawa po ni Zaccheo, na kanya pong ibinalik ang mga tax, no? Upang alam po natin, sa pagdating ng ating pong Panginoon, ang sabi sa Job 11 verse 15, Job 11 verse 15, walang pagsala nga na itataas mo ang iyong mukha na walang kapintasan, ikaw ay hindi matatakot na magiging at pagiging tiwasay. Ibig sabihin ay kung tayo po'y nakahingi ng tawad sa ating taong pinagkasalanan, tayo po'y nakahingi ng tawad sa Panginoon, tayo po ay cleared sa Diyos. Sa pagdating na ating pong Panginoon, tayo po ay confident na harap sa Diyos, na tayo po ay sasalubong, sapagkat alam po natin na tayo po ay cleared sa harapan ng Diyos. Kaya ito na mga kapatid, yung atin pong maging karanasan. Una, pagdating nawa ng close of probation, tayo po'y masumpungan. Masumpungan yung ating pong pangalan na nakatala po doon sa aklat ng buhay. Pangalawa, pagdating po nawa ng ating pong Panginoon Jesus, kung tayo po'y masumpungan na sa harap ng Diyos, ay tapat. Sa pagdating na ating pong Panginoon Jesus, kung paano po tayo sama-sama na naglilingkod dito sa lupa, aking pong dalangin tayo po'y sama-sama rin na sa pagdating na ating pong Panginoon Jesus, na siya magmamana ng buhay na walang hanggan. Ito lamang pong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Yan, maraming salamat po sa napakagandang mensahe na ating napakinggan ngayong gabi. At bilang tugon po sa ating pagtatapos, tayo pong lahat ay tumayo at ating awitin of Jesus' love that so sweet. Tayo po yung lumuko para sa ating panalangin. Ama namin dakilan Diyos sa kaitras sa langit, Ama. Kami po lubos nagpapasalamat sa inyo pong muling paalala sa bawat isa sa amin. Nanay kami po masumpungan na nagtatapat sa inyo, Ma, hanggang sa pagdating na aming Panginoon. Amin pong dalangin, Ama, ito pong mensahe na amin pong natanggap. Patuloy na pagbuwahin sa amin pong isipan na ito po magamit po namin sa araw-araw po naming pamumuhay, na kami po lakad na may pagkatapat sa inyo, na handang susunod sa inyo hanggang sa pagdating na aming Panginoon. At kami po magsisilbing liwanag din sa aming pong paligid na magiging daan upang makilala ang aming pong Panginoon na person ng tagapagligtas. Patuloy naming hiling ang mayamang pag-iingat at pakikisama na aming pong harapin, natigit sa aming pong pag-uwi, sa aming pong mga tahanan. Patuloy na kayo po ang aming pong makasama, ang pilinghel ang aming makasama, na kami po'y maging ligtas, makarating sa aming pong mga tahanan na ligtas, at muli, kinabukasan ay makabalik sa aming pong papurit pagsamba sa inyo, Ma, araw ng Sabat. Patawarin niyo po kami, Ama, sa aming mga pagkukulang pagkakasala, kami po'y nasumpungan nagkulang sa inyong harapan. Ito lamang sa dalangin namin, sa matamis sa pangalan ng aming tagapagligtas sa si Jesus. Amen.